Ang Ilog Pasig. Ang ilog na ito ang humahati sa Maynila sa dalawang mundo. Sa kabilang ibayo, nagniningning ang mga skyscraper ng Makati at Bihis, puno ng mga luxury cars at high life. Pero kung tatawid ka papuntang Baseco Compound sa Tondo, baligtad ang mundo. Walang ginto dito. Ang meron lang ay kulay ng burak, kalawang ng yero at ang kulay abo ng kahirapan. Ito ang lugar kung saan ang mga tao ay handang isanla ang dangal ngayong araw para lang may makain bukas. At dito nagsimula ang impyerno ni Teresa. Tuwing panahon ng habagat, nagiging isang malaking putikan ang buong looban. Ang hangin ay amoy isdang ibinilad, amoy ng imburnal, at amoy ng nabubulok na kahoy. Ang bahay ni na Teresa ay hindi mo matatawag na bahay. Tagpi-tagping plywood, butas-butas na ero na tinakpan ng lona at bato. Tik! Tak! Tik! Ang tunog ng tulo ng ulan sa timba ay parang nakakabaliw na musika ng kahirapan. Si Teresa, 22 anyos, ay nasa sulok, nagbubuhos ng mainit na tubig sa bahaw na kanin. Maganda ang kanyang mukha, pero natatakpan ito ng pagod. Ang mga kamay niya ay magaspang sa kakalabada. Sa kawayang papag sa sulok, nakahiga ang nanay niya, si Aling Lita. Ang ubo niya ay tuyo at masakit pakinggan. Bawat ubo ay parang yumayanig sa payat niyang katawan. Teresa, nagmamadaling lumapit at hinagod ang likod ng ina, Nay. Ayos lang po ba kayo? Inom muna kayo ng mainit na tubig. Aling Lita, hingal na hingal, anak. Hayaan mo na akong mamatay. Habang tumatagal ang sakit ko, lalo kayong nahihirapan ng kuya mo. Ang mahal ng gamot. Teresa, wag mong sabihin yan, Nay. Nagtatrabaho naman si kuya eh. Pagkasweldo niya sa katapusan, ipapatingin ka namin sa espesyalista. Tumulo ang luha ni Aling Lita. Pinigilan ni Teresa ang sarili niyang umiyak. Alam ni Teresa ang totoo. Ang kuya niyang si Carding ay kargador lang sa pier. Sa buhay na isang kahig, isang tuka, ang heart surgery na nagkakahalaga ng 100,000 ay isang panaginip lang. Nang hapong iyon, nagkagulo sa barangay. Dumating si Ate Vangi, ang kapitbahay nilang galing abroad. Pinagkaguluhan si Ate Vangi sa tapat ng bahay niya. Ang laki ng gintong kwintas. May bagong cellphone, may mga branded na bag. Namimigay siya ng chocolate sa mga bata. Ang ngiti niya ay ngiti ng isang taong nakaahon sa lailayan. Ate Vangi, naku, Mere, ang dali ng trabaho dun. Tagahugas lang ako ng pinggan sa restaurant pero ang sweldo, triple ng sweldo ng opisina dito. Tignan mo ko. 6 na buwan pa lang magpapatayo na ako ng bahay. Nakatingin lang si Teresa mula sa malayo. Naramdaman niya ang inggit at pangarap. Kung kaya ko ring kumita ng ganyan. Mapapaopera ko si nanay. Makakakain kami ng maayos. Nakita ni Ate Vangi si Teresa at kumaway. Ate Vangi, ay, Teresa. Dalaga ka na ah. Sayang ang ganda mo kung dito ka lang magpapabaho sa Baseco. Bakit hindi ka mag-abroad? Punta ka kay Madam Rosing. Siya ang bahala sa lahat. Madam Rosing. Ang pangalang ito ay parang pangalan ng santo sa lugar nila. Lahat ng gustong mag-abroad, sa kanya lumalapit. Kahit walang pera, siya daw ang mag-aabono. Pero sa likod ng itulong kina iyon, walang nagtatanong kung ano ang kapalit. Binulag na ng kahirapan ang mga mata ng tao. Gabi na. Nakaupo si Teresa sa labas ng bahay. Dumating si Kuya Carding galing sa pier. Puno ng pasa ang balikat. Kinakamay niya ang kanin na may bagoong. Teresa, Kuya. Kung mag-abroad kaya ako. Carding, napatigil sa pagsubo, sumimangot, wag na, Tess. Hindi ganun kadali ang mangibang bansa. Babae ka pa. Delikado. Teresa, pero mamamatay si nanay pag wala tayong ginawa, kuya. Wala tayong pera. Yung kinikita mo sa pagkakargador, pambili lang ng paracetamol, hindi pang opera. Hindi nakasagot si Carding. Yumuko siya. Ang bigat ng pagiging haligi ng tahanan na walang maibigay ay bumalot sa kanila. Sa huli, nagdesisyon si Teresa. Mas mahalaga ang buhay ng nanay niya kaysa sa takot niya.
Kinabukasan, bitbit ang backpack na mailamang ilang damit, umalis siya. Tinahak niya ang maputik na daan papunta sa bahay ni Madam Rosing. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha niya, pero ang kinabukasan niya ay parang nababalot ng ulap. Ang bahay ni Madam Rosing ang pinakamaganda sa lugar. Siya ay nasa 50, mataba at maamo ang mukha. Ninisyan niya si Teresa. Madam Rosing, tuloy ka, iha. Sinabi na sa akin ni Vangi. Maganda ka, bagay ka dun. Sa malaking restaurant ka magtatrabaho. $1 ang bigayan. Teresa, pero madam, wala po akong pambayad sa placement fee. Madam Rosing, hay nako, wag mo nang intindihin yun. Ako muna ang mag-aabono. Ibawas mo na lang sa sweldo mo pagdating dun. Pirmahan mo lang to. Pinirmahan ni Teresa ang papel. Hindi ito employment contract. Ito ay kontrata ng pagkaalipin. Sa sandaling lumapat ang ballpen sa papel. Ang kanyang kapalaran ay nasilyuhan na sa kadiliman. Sumakay ng bangka si Teresa patawid ng Ilog Pasig. Ang hampas ng alon ay parang paalam. Kung alam lang niyang ito na ang huling beses na makikita niya ang Maynila bilang isang malayang tao. Tumuloy pa kaya siya? Pero ang demonyo ng kahirapan ay hindi nagpapahintulot na lumingon pabalik. Ang mga human trafficker ay hindi tulad ng mga mangangaso na namamaril. Nanghuhuli sila gamit ang kipag-asa. Ang mga salita nila ay matatamis, pero maihalong lason. Sa sala ni Madam Rosing, ininom ni Teresa ang laso na iyon. 8:00 ng gabi. Cubao Bus Terminal. Ang lugar na hindi natutulog. Maingay, magulo, amoy usok ng tambutso at dura ng kung sino-sino. Hinatid siya ni Kuya Carding. Mabigat ang loob ng kuya niya. Bilang dating sundalo o reservist, may kutob siyang mali ito. Carding, Tess. Sigurado ka ba? Hindi ako mapalagay kay Madam Rosing. Teresa, kuya, nakapirma na ako. Wala nang atrasan. Huwag ka nang mag-alala. Tatawag ako. Dumukot si Carding ng nilukot na pera sa bulsa. Carding, ito lang ang naipon ko. Pambili mo ng pagkain sa bayahe. At, kapag may hindi magandang nangyari, tawagan mo ako agad. Susunduin kita kahit saan. Pinigilan ni Teresa ang luha at kinuha ang pera. Ang magaspang na kamay ng kuya niya ang pinakaligtas na bagay sa mundo. Pero ngayon, kailangan niyang bitawan ito. Akala ni Teresa, sasakay sila ng bus. Pero dinala sila ng tauhan ni Madam Rosing na si Mang Berto sa likod ng terminal. May naghihintay na itim na Toyota Hiace van. Tinted ang salamin. Mang Berto, sigaw, sakay na. Walang titingin sa paligid. Patayin ang mga cellphone. May 5 babae na sa loob. Galing din sa iba't ibang probinsya. Lahat takot. Pagkasakay ni Teresa, sinara agad ang pinto. Madilim sa loob. Sumikip ang dibdib ni Teresa. Sumilip siya sa kortina. Nakita niya si Kuya Carding na papalayo, unti-unting lumiliit habang umaandar ang sasakyan. Nang umugong ang makina, kasabay nito ang pagkabog ng dibdib ni Teresa. Sa sandaling umikot ang gulong. Hindi na siya tao. Isa na siyang produkto. Ang destinasyon ay hindi restaurant sa ibang bansa, kundi isang impyerno sa gitna ng kawalan. Ang daan patungong impyerno ay hindi tuwid. Ang van ay hindi dumaan sa main highway papuntang airport. Dumaan ito sa NLEX, papuntang Central Luzon, lumusot sa mga liblib na daan sa Pampanga at Tarlac. Dahil sa dilim ng tent, hindi nila alam kung nasaan na sila. Siksikan sila sa loob. Amoy pawis, hilo at takot. Babae isa, umiiyak, uwi na tayo. Saan ba tayo dadalhin? Sabi nila sa airport tayo. Driver, tumahimik kayo. Isang salita pa, ihuhulog ko kayo sa bangin. Kinagat ni Teresa ang labi. Yakap niya ang bag na may baon galing sa kuya niya. Ito na lang ang koneksyon niya sa bahay. Ilang oras ang lumipas. Tumigil ang sasakyan. Pagbukas ng pinto, hindi hangin ng airport ang sumalubong. Amoy bukid at semento. Baba! Bilis! Hinila sila pababa.
Nasa harap sila ng isang malaking gate sa gitna ng bukirin. Madilim ang paligid, pero sa loob ng gate, may natatanaw na mga ilaw ng malalaking gusali. Hindi ito airport. Isa itong Pogo Hub, Philippine Offshore Gaming Operator, na nagbabalak kayong resort. Napapaligiran ito ng matataas na pader na may barbed wire at mga toreng may gwardiya. Pumasok ang van. Nakita ni Teresa ang mga neon lights, Chinese characters, at mga gusaling mukhang hotel. Pero ang mga tao sa paligid, mukhang hindi masaya. Para silang mga zombie na naglalakad. Walang restaurant. Walang abroad. Dinala sila sa isang key special economic zone kung saan walang batas. Dito, pera ang Diyos at ang laman ay binebenta. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang gusali na mukhang is bar. May mga rehas ang bawat bintana. Mang Berto, nandito na tayo. Welcome sa bago niyong bahay. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Alam na niya. Wala nang labasan to. Ang magandang kulungan ay mas nakakatakot kaysa sa ordinaryong selda. Ang kinang ng chandelier at marmol ay panlilinlang lamang. Sa loob ng marangyang office building na ito, amoy alak at luha ng mga babae ang hangin. Dinala sila sa isang malawak na sala. Nakaupo sa sofa ang isang babaeng makapal ang makeup, humihitit ng sigarilyo. Siya si Mommy Ew. Ang bugaw. May nakatayo sa likod niyang dalawang armadong lalaki. Mommy tiningnan sila mula ulo hanggang paa, pwede na. Makinis ang isang to. Berto, okay ang dala mo. Nag-abot ng sobre si Mommy kay Berto. Humakbang si Teresa. Teresa, maam. Ang sabi po sa amin sa restaurant kami magtatrabaho. Ano po ang lugar na to? Mommy tumawa ng malakas, nakakapanindig balahibo, restaurant. Ha ha ha. Mga tanga talaga kayo. Makinig kayo. Ito ang paraiso. Hindi kayo waitress. Kayo ang mga anghel na magpapasaya sa mga guest namin. Nanlaki ang mata ni Teresa. Aatras sana siya pero hinawakan siya ng gwardya. Mommy lahat ng cellphone, at pera ilabas. Bawal ang kontak sa labas. Nag-iyakan ang mga babae. Inagaw ang lumang cellphone ni Teresa at ang perang bigay ni Carding. Parang pinatay ang pag-asa niya. Binuksan ni Mommy ang isang pulang notebook. Mommy bawat isa sa inyo may utang na 500,000 pesos. Pamasahe, placement fee, pagkain, at protection fee. Hindi kayo makakalabas dito hanggat hindi nyo nababayaran yan. Teresa, 500,000. Sabi ni Madam Rosing 30,000 lang. Mommy sinampal si Teresa, tumahimik ka. Ako ang batas dito. Kung gusto niyong mabayaran ang utang, magtrabaho kayo. Kapag magaling kayo, baka isang gabi lang, bayad na. Wala kayong choice. Kinalagkad sila sa isang masikip na kwarto sa taas. 4 na double deck na kama. May rehas ang bintana. May nauna na dun. Si Nena. Nakaupo sa sulok, puno ng pasa at paso ng sigarilyo ang braso. Teresa, lumapit kay Nena, ate. Tulungan mo kami. May daan ba palabas? Nena, walang buhay ang mata, tumakas. Yung kasama ko kahapon, sinubukan tumakas. Hindi na nakabalik. Pinatay na yata. Iha. Kung gusto mong mabuhay, yumuko ka na lang. Sundin mo sila. Napaupo si Teresa sa kama. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Naalala niya ang mukha ng nanay niya. Nay. Patawad. Sana nakinig ako kay kuya. Mula sa ibaba, rinig ang dagundong ng tugtog at sigawan ng mga lalaki. Tunog ng impyerno. Hindi na siya tao dito. Isa na siyang paninda. Ang pinakamabisang sandata para wasakin ang tao ay takot. Hindi takot para sa sarili, kundi takot para sa mga mahal sa buhay. 6:00 ng gabi. Oras na ng trabaho. Binatuhan si Teresa ng isang maikling pulang dress. Teresa, hinagis ang damit, ayoko. Hindi ko kaya. Patayin niyo na lang ako. Pumasok si Mommy Ew.
May dalang yantok. Hinampas niya ang mesa. Pak! Mommy matigas ang ulo mo ah. Akala mo may choice ka? Teresa, illegal to. Magsusumbong ako sa pulis. Mommy humalakhak pulis. Kami ang batas dito. Ang mga pulis sa labas, kami ang nagpapasweldo. Senyales sa mga tauhan. Hinila ang buhok ni Teresa at pinaluhod. Hinampas siya ni Mommy sa likod at hita. Wag sa mukha, masisira ang paninda, sabi nito. Tiniis ni Teresa ang sakit. Hindi siya umiyak. Mommy matibay ka ha. Pero, matibay din kaya ang nanay mo? Nag-angat ng tingin si Teresa. Anong ibig mong sabihin? Nilabas ni Mommy ang cellphone at pinakita ang isang video. Kuha ito sa tapat ng bahay nila Teresa sa Baseco. May mga lalaking nakatambay sa labas. Mommy isang tawag ko lang. Magiging abo ang bahay nyo. Ang nanay mo, ang kuya mo. Sunog lahat. Anong pipiliin mo? Ang dangal mo? O ang buhay ng nanay mo? Nanginig ang buong katawan ni Teresa. Gumuho ang tapang niya. Ang nanay niya. Ang kawawa niyang nanay. Teresa, umiiyak, tama na. Huwag niyo silang galawin. Gagawin ko na. Mommy umiti yan. Good girl. Ayusan yan. Ihay ang guest ngayong gabi. Inayusan siya ni Nena. Umiiyak din si Nena habang nilalagyan ng lipstick si Teresa. Nena, bulong, Tess. Ilipad mo ang isip mo. Isipin mo hindi ikaw yan. Isipin mo lang ang nanay mo. Matatapos din to. Sinuot ni Teresa ang damit. Amoy mamahaling pabango ang kwarto, pero para kay Teresa, amoy dugo. Room 808. Pagpasok niya, amoy alak at usok. Isang matabang Chinese boss ang nakaupo. Nakatingin kay Teresa na parang gutom na aso. Mommy boss. Fresh stock. Nang magsara ang pinto. Namatay ang dating Teresa. Ang pangarap na maging guro, naglaho. Ang natira na lang ay sick number 39. Ang perang galing sa impyerno ay nakakabuhay din. Ang padala ni Teresa ay nakarating sa Baseco. Hindi alam ng pamilya niya na may halong luha at dugo yon. Lumipas ang panahon. Araw-gabi, paulit-ulit. Gising ng tanghali. Masakit ang katawan. Makeup ng hapon. Impyerno sa gabi. Tuwing katapusan, pinapayagan silang tumawag sa pamilya. Pero may nakatutok na baril at naka-loudspeaker. Teresa, hello. Nay. Ako to. Aling Lita, anak. Nakuha na namin ang padala mo. Salamat, anak. Makakapagpa-opera na ako. Ang bait ng boss mo. Tumulo ang luha ni Teresa. Sinundot siya ng gwardya ng baril. Teresa, pilit na pinasaya ang boses, opo, nay. Basta magpagaling kayo. Carding, sa kabilang linya, Tess. Bakit ganyan ang boses mo? May sakit ka ba? Teresa, wala kuya. Aircon kasi dito Okay lang ako. Sa Baseco, masaya ang lahat. May bagong yero na ang bahay. Nakakaupo na si Aling Lita. Pero si Carding nakaupo sa sulok. Hawak ang resibo ng padala. Nagdududa. Bilang dating sundalo taga-pier, matalas ang pakiramdam niya. Narinig niya sa tawag kanina. Hindi tunog ng pinggan at kubyertos. Tunog ng bass ng speaker. Tunog ng basag na baso at sigawan sa videoke. Carding, hindi restaurant yun. I see yun o club. Tumayo siya. Kinuha ang lumang duffel bag. Nilagay ang balisong at flashlight. Carding, nay. May pupuntahan lang ako. Mailalaka rin. Hahanapin niya ang katotohanan. Sa gitna ng dilim, ang teknolohiya ang naging pag-asa. Isang lasing na customer ang nakaiwan ng smartphone sa mesa. 3:00 ng madaling araw. Tulog ang customer. Kinuha ni Teresa ang phone. Walang passcode. Nanginginig ang kamay niya.
Binuksan ang Viber. Wala siyang oras mag-type. Kinunan niya ng picture ang sarili, selfie, kasama ang paligid. Send. Sa baseko, tumunog ang phone ni Carding. Isang unknown number. Pagbukas niya, nanlamig siya. Si Teresa. Puno ng makeup, magaang mata, may putok ang labi. Ang mata niya ay sumisigaw ng saklolo. Carding, hayop sila. Zinoom niya ang picture. Sa salamin sa likod ni Teresa, may reflection ng neon sign sa labas. Baligtad ang sulat. Kumuha ng salamin si Carding at itinapat sa phone. Royal Empire, Pogo this V. Carding, Pogo. Hindi abroad. Nasa Pilipinas lang siya. Niloko tayo ni Madam Rosing. Nagpaalam siya sa natutulog na ina. Nay, babalik ako kasama si Bunso. Pangako. Umalis si Carding ng madaling araw. Ang destinasyon, Central Luzon. Gabi. Ang Pogo Hub ay parang kuta. Napapaligiran ng pader. May mga gwardya na naka-armalite. Dumaan si Carding sa likod, sa may bukid. Madilim at maputi. Gumapang siya hanggang sa pader. Nakita niya ang isang pinto kung saan tinatapon ang basura. Lumabas ang isang kitchen staff para magtapon. Habang nagyoyosi ito, nilapitan siya ni Carding mula sa likod. Tinutukan ng balisong salig. Carding, huwag kang sisigaw. Nasaan ang mga babaeng bagong dating? Staff, takot, sa 3 floor po. Room 305. Kinuha ni Carding ang keycard at uniform ng staff. Sinuntok niya ito para mawalan ng malay. Suot ang uniform, nakapasok si Carding. Puno ng usok at ingay. Sumakay siya ng service elevator. 3 floor. Tahimik dito. Parang kulungan. May 2 gwardya sa dulo na nag-iinuman. Nilapitan sila ni Carding nang nakayuko. Gwardya, hoy. Bawal dyan. Paglapit ni Carding, mabilis pa sa kidlat, sinaksak niya sa hita ang isa at siniko sa panga ang isa. Tulog. Kinuha ang susi. Binuksan ang room 305. Nagsigawan ang mga babae. Nasa sulok si Teresa, tulala. Carding, Tess. Napatingin si Teresa. Kuya. Nagyakapan sila. Nandito na ako. Uwi na tayo. Biglang tumunog ang alarm. Nalaman na nila. Rinig ang takbuhan ng mga gwardya sa hagdan. Carding, Tess, sa likod ka. Kinuha ni Carding ang bot ng alak sa mesa ng gwardya. Binasag sa carpet. Sinindihan ng lighter. Hush! Lumagablab ang apoy. Hinarangan nito ang mga gwardya. Usok. Kaguluhan. Tumakbo sila sa fire exit. Nakasalubong nila si Mommy at ang head security. Mommy walang aalis. Itinutok ang baril kay Teresa. Biglang tumalon si Nena at dinakma si Mommy. Nena, Tess. Takbo. Iligtas mo ang sarili mo. Bang! Binaril si Nena. Bumagsak siya pero nakakapit pa rin sa paa ni Mommy. Teresa, Ate Nena. Hinila ni Carding si Teresa. Huwag kang tumigil. Bumaba sila hanggang ground floor. Sa likod na pinto may 2 goons. Sinugod sila ni Carding. Kahit may edad na, sanay sa bakbakan ang kargador. Sinaksak niya sa balikat ang isa at tinulak sa pader ang isa. Daplis ng bala sa braso ni Carding. Ah! Pero tuloy lang. Lumabas sila sa bukid. Takbo. Walang lingon-lingon. Putikan, madilim pero ang hangin ay amoy kalayaan. Sa likod nila, umaapoy ang building. Nakarating sila sa ilog, Pampanga River. May bangka ng mangingisda. Sumakay sila at sumagwan palayo. Habang lumalayo, nakita ni Teresa ang usok mula sa Pogo Hub. Ang lugar kung saan naiwan ang kaluluwa ni Nena at ng marami pang iba. Teresa, humahagulgol, salamat Ate Nena. Salamat kuya.
Inakak siya ni Carding habang dumudugo ang braso. Sakay ng bus pabalik ng Maynila. Tulog si Teresa sa balikat ni Carding. Pagdating sa Baseco, tanghali na. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Ang iba ay nagbubulungan. Yan yung anak ni Aling Lita, di ba? Galing abroad. Nakita ni Teresa ang bahay nila. Maganda na. May bagong pintura. Nasa labas si Aling Lita, nagwawalis. Malakas na siya. Aling Lita, anak. Carding. Nandyan na kayo. Niyakap niya si Teresa. Pero napatigil siya nang makita ang mukha ng anak. Payat, may pasa, walang buhay ang mata. Aling Lita, anak. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Bumigay si Teresa. Umiyak sa dibdib ng ina. Nay, pagod lang po ako. Sobrang pagod. Nagkatinginan si Carding at Teresa. Nagkaintindihan sila. Hindi na nila sasabihin ang totoo kay nanay. Masyado itong masasaktan. Ang sikretong ito ay dadalhin na lang nila habang buhay. Gabi. Nakadungaw si Teresa sa bintana ng bago nilang bahay. Nakikita niya ang reflection niya sa salamin. Hindi na si Teresa ng tondo ang nakikita niya, kundi SIC number 39. Hinawakan niya ang murang pulseras na bigay ni Nena. Teresa, sa isip, malaya na ako. Maganda na ang bahay namin. Buhay si nanay. Pero, parang may naiwan akong parte ng sarili ko dun sa impyerno. Umihip ang hangin galing sa ilog Pasig. Minsan, kailangan nating ibenta ang sarili natin para sa mga mahal natin. Nakauwi na si Teresa. Pero ang mga bangungot, gabi-gabi pa ring dadalaw.